Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Hilingin natin ang panalangin ng mga banal na ginugunita natin sa araw na ito upang tayo ay mapalapit lalo sa ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa matapat na paninindigang Diyos na totoo ang anak mo, gawin mong matatag kami katulad ng obispong si San Eusebio at si San Pedro Julian Aymar, upang sa matapat naming pananalig, kami marapating makasalo sa buhay ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai, pagkasabi nito, tinakpan ni Moises ang kanyang mukha tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon. Inaalis niya ang takip ng kanyang mukha paglabas. Sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ng Panginoon, at makikita na naman nila na nagnininging ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya ulit ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang pooy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok, niya isambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.
Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo natin ay ngayon sa araw na ito ay siya ring ebanghelyo natin nung nakaraang linggo. Talinhaga tungkol sa kaharian ng Diyos na ikinumpara ng Panginoon sa kayamanan. Kaya ang kaharian ng Diyos ay tulad ng kayamanang nakabaon sa bukid na natuklasan ng isang tao at nung matuklasan, pinagbili ng taong ito lahat ng ari-arian niya para mabili yung bukid na iyon para mapasa kanya yung kayamanan na nakabaon doon. Ganon ang kaharian ng Diyos. Bibitiwan natin lahat, mapasa atin lamang ito sa puso natin. Ito rin ay tulad ng mamahaling perlas. Kinumpara rin ang kaharian ng Diyos sa mga ngalakal na naghahanap nga ng perlas na mamahalin at nang makakita, muli binenta lahat ng ari-arian niya para mabili niya yung perlas na iyon. Sa madalit sabi, kung sino yung mawala na ang lahat, wag lang siya yung kayamanan ng puso natin. O kaya ay bibitiwan, tatalikuran, hahamakin ang lahat, iiwan ang lahat, isusuko ang lahat para mapasa atin siya, kung sino man siya, ay siya yung kayamanan ng puso natin. Madalas gusto nating papaniwalain yung sarili natin na ito ay si Jesus. Sinasabi natin sa sarili natin, ang Panginoon ang aking kayamanan. Siya ang kayamanan ng puso ko. Mawala na ang lahat, wag lang siya. Isusuko ko ang lahat, wag lang siya mawala sa akin. Pero aminin man natin o hindi, ay maraming mga pagkakataon na isinasangtabi natin ang Panginoon at ang mga bagay na may kinalaman sa Kanya. Ilang beses na nating inuna ang iba kaysa sa Panginoon. Inuna ang ibang gawain kaysa yung pagdarasal sa Kanya. Ilang beses nating iniwan ang paglilingkod natin sa Kanya para mapagbigyan yung isang gawain na gustong-gusto natin. Lalo na ito ay luho o layaw. Maraming mga pagkakataon na ang Panginoon hindi naging yaman ng puso natin.
Pag sinabing yaman, siya yung priority, siya yung una. Pero maraming pagkakataon ay inihuhuli natin ang Panginoon. Inuuna natin yung sarili natin at yung kagustuhan natin. Kaya nga, bagamat gusto nating sabihin, ang Panginoon ang yaman ng puso ko, mawala na ang lahat, wag lang siya. Siya yung bibitiwan ko, tatalikuran ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa buhay ko. Pero yun nga, yung malungkot na katotohanan ay maraming mga pagkakataon na hindi natin ito napapatunayan, na ihuhuli pa rin natin ang ating Panginoon. Kaya naman, hamon sa atin at imbitasyon sa atin na i-purify pa natin yung sarili natin. Dalisayin pa rin natin yung sarili natin. Talagang turuan pa rin natin ang sarili natin na ang Panginoon nga ang maging tanging yaman ng puso natin, na kailanman di natin siya iuhuli, kailanman hindi natin siya tatalikuran, hindi natin siya iiwan. Gumawa tayo ng paraan para talagang ang Panginoon ang maging kayamanan ng puso natin. Isang paraan ay magbabad pa tayo ng magbabad sa pananalangin. Pag tayo ay nagbababad sa panalangin, lalo tayong nafo-fall in love sa Panginoon. Lalong lumalalim yung pag-ibig natin sa Kanya. At kung sino yung talagang minamahal natin, siya ang magiging kayamanan ng puso natin. Yung santong ginugunita natin ngayon, si San Pedro Julian Aymar, founder ng Blessed Sacrament Fathers, talagang isinulong niya yung debosyon sa banal na sakramento. Lalo na yung adoration before the Blessed Sacrament. Meron tayong adoration chapel, pero ilan sa atin ang dumadalaw doon? Sino yung nagbababad ng oras, kapilig ang Panginoon sa harap ng Blessed Sacrament? O kaya dito sa simbahan, dahil nandito yung tabernacle, nandiyan din si Jesus sa Blessed Sacrament. Sino sa atin ang uupo dyan sa kinauupuan natin at tahimik na mananalangin sa Kanya isang oras? Kaya minsan, pagka naupo tayo in front of Blessed Sacrament, gustong-gusto nating umalis. Hindi tayo makatagal. Hindi natin mabuo kahit 15 minutes. Siguro pwedeng magsimula tayo ng 15 minutes of adoration. Kinalaunan magiging 30. Kinalaunan magiging 1 oras. Magbabad tayo sa panalangin. Doon lang, yan ay isang magandang paraan para, sabi ko nga, ma-fall in love tayo sa Panginoon. Siya talaga yung maging kayamanan ng buhay natin. Yung adoration sa Panginoon ay nangyari na rin kahit sa lumang tipan. Sa unang pagbasa natin, sa patuloy nating pakikinig sa aklat ng Exodo, si Moises laging pumupunta sa tolda ng Panginoon. Wala pang Blessed Sacrament noon. Ang naroroon lang yung kaban ng tipan, kung saan naroroon yung mga bato na kinasusulatan ng mga utos ng Diyos. Laging pumupunta ron si Moises para makipag-usap sa Panginoon. Kaya nga nagniningning yung kanyang mukha ayon sa unang pagbasa natin. Talagang naa-absorb niya ang kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Ganon kapag nagbababad tayo sa panalangin. No, tayo ay, ang Panginoon, ang presensya at pag-ibig niya talagang namamayani sa mga puso natin. Gusto nating maging kayamanan si Jesus ng puso natin, unahin natin sa pagdarasal. Kung kaya mong magdasal araw-araw ng tahimik, magbabad sa panalangin, yan ay isang patunay na siya nga ang kayamanan ng puso mo. No?
sa schedule natin buong maghapon, laging may dasal. At sana wag nating i-omit yung schedule na yan. Minsan, ang madalas na tanggalin natin sa regular na schedule natin yung pagdarasal. Ay, bukas na nga lang ako magdarasal. Gusto kong pumunta sa mall. O meron na inaya ako ng kaibigan ko. O may gagawin akong iba. Yan ang madalas na kasalanan natin. Naka-schedule nga yung prayer natin, pero ang bilis-bilis naman natin na i-cancel kapag merong isang gawain na sumasabay. Ang bilis-bilis nating i-cancel yung prayer. Kaya kung siya talaga ang kayamanan ng puso natin, wag mong i-cancel yan. Naka-schedule yan araw-araw. Na mahalaga rin na naka-schedule yung dasal natin. Wag lang nating sabihin, basta magdadasal ako everyday. Pero wala namang eksaktong schedule. Kung alas 6 ng umaga, alas 6 ng umaga. Kung alas 3 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Yan sa mga matatanda na maaga nang nagigising katulad ko. Pero kailangan may schedule ang prayer. No, wag lang nating sabihin, I will pray every day. Mamaya tanungin ka, anong oras ka ba nagdarasal? Iba-iba. Pag sinabi nating iba-iba, kung mahiligan mo lang. Kung talagang committed ka sa Panginoon at sa pagdarasal, lagyan mo ng schedule. At wag mong ika-cancel yung schedule na yan. Maliban na lamang kung merong emergency na kailangan mong tulungan ang isang tao, yun lang ang pwedeng dahilan. Yung may tutulungan ka na kapwa mo na emergency. Otherwise, i-commit natin yung sarili natin sa Panginoon at lalo na sa pagdarasal sa Kanya. Siya nawa ang maging tanging yaman ng puso natin. Pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at ang mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal at itaas natin sa Diyos ang mga intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid
lalo na ang mga intensyon para sa mga may sakit at mga pumanaw sa mundong ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. And receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I all resign. Do thou direct and govern all and sway. Do what thy will command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. This make me rich, or else will I forgo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inealay ngayong sina San Eusebio at San Pedro Julian Aymar ay pinaparangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong sina San Eusebio at San Pedro Julian Aymar ay pinaparangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Eusebio at San Pedro Julian Aymar, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang ang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang aking tanging yaman, na di lubusang masumpungan ang nilikha mo. Kariktan, sulyap ng iyong kagandahan, ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang saya sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo, Ama. Ikaw ang aking
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ngayong sina San Eusebio at San Pedro Julian Aymar ay pinaparangalan, ay magdulot nawa sa amin ng ligayang magpakailanman, pakundangan sa ginaganap namin sa mundong ibabaw, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.